Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Secretary Vince Dizon itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ni Secretary Manuel Bonoan. Pagbibitiw sa pwesto ni Bonoan, di sapat para tugunan ng katiwalian sa DPWH. At mga Pilipino sa Jakarta, Indonesia, pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs dahil sa nangyayaring kaguluhan at protesta sa naturang bansa. Sa gitna ng issue sa flood control projects, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Isang independent commission naman ang binuo ni PBBM na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Narito ang report ni Nel Maribuho. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways si Transportation Secretary Vince Dizon. Ito ay matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bonoan epektibo na ngayong araw, September 1. Sa kanyang resignation letter, ipinahayag ni Secretary Bonoan ang kanyang suporta sa panawagan ng Pangulo na accountability, transparency at reforma sa ahensya. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan ni PBBM si Secretary Dizon na magsagawa ng masusing pagsusuri sa buong organisasyon ng kagawaran at tiyakin na ang pondo ng bayan ay gagamitin lamang para sa mga infrastrukturang tunay na nagpoprotekta at pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Itinalaga naman ni PBBM si Undersecretary Giovanni Lopez bilang Acting Secretary ng Transportation Department. Upang higit pang mapalakas ang pananagutan, bumuo si Pangulong Marcos ng isang independent commission upang imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Ang komisyong ito ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga proyekto, tutukoy sa mga irregularidad at magre-rekomenda ng mga hakbang para sa pananagutan upang matiyak ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Wala pang detalye kung sino-sino ang bubuo sa naturang independent commission. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang isang makabayan lawmaker na hindi sapat ang pagbibitiw sa pwesto ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para tugunan ang katiwalian sa ahensya. Samantala, iimbitahan pa rin si Bonoan sa pagdinig ng House Infra Committee. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Cosmetic solution sa isang systemic na problema. Ganyan inilarawan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagbibitiw sa pwesto ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at paghalili sa kanya ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ayon sa kongresista, hindi nito mareresolba ang dekada ng korupsyon sa DPWH. Anya, ang kailangan ay ang lubos na pagbabago sa sistema na ugat ng anomalya. Naniniwala naman si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Hindi maibabalik ang tiwala ng mamamayan sa pagpapalit lang ng pamunuan sa ahensya hanggat wala pa ring big fish official na kurakot na napapangalanan, nakakasuhan at napapakulong. Ganito rin ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Giit nito, kailangan ng sistematiko at lubusang reforma sa loob ng ahensya dahil ang sangkot ay mga contractor, district engineers at ilang mambabatas. Welcome naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pagbabago sa DPWH kasunod ng anyay tila pagmaliit ni Bonoan sa katiwalian sa ahensya. Pero giit nito, dapat mag-resign na rin ang iba pang opisyal ng DPWH na sangkot o hinayaan lang ang mga kalokohan sa ahensya at humarap sa pananagutan. Samantala, iimbitahan pa rin sa House Infra Committee hearing si Bonoan kahit nagbitiw na ito sa pwesto, gayon din si bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon pa kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tuloy ang hearing sa September 2, araw ng Martes, at pagtutuunan ng pansin ng mga ghost at substandard projects na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bulacan.
Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng pahayag ang ilang senador kaugnay ng pagbabago sa liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Suportado rin ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang bagong itinalagang kalihim ng ahensya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Kapwa mahirap na desisyon at magandang pagpili. Ito ang binigyan diin ni Senador Panfilo Ping Lacson sa aksyon na ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ito sa paghalili ni Secretary Vince Dizon kay Manuel Bonoan na nalugmok sa mahirap na sitwasyon bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Aniya, nakita at nasubaybayan niya ang walang kapaguran at halos araw-araw na effort ni Dizon upang maresolba ang napakaraming problema sa sektor ng transportasyon. Welcome din kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ang desisyon ng Pangulo at nagpaabot ng full support para kay Secretary Dizon. Aniya, ang appointment ni Dizon ay magiging mahalagang papel sa paglilinis ng ahensya. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, very good choice ito. Aniya, si Secretary Dizon ay isang action man, may integridad at kumpiyansa siyang magagawa nito ang trabaho ng walang korupsyon. Tiniyak naman ni Senate President Francis Chis Escudero na nakahanda ang Senado na sumuporta sa mga reforma ng bagong kalihim ng DPWH. Ito ay upang matiyak niya na ang public works ay maihatid sa paraan na episyente, malinaw, may buong pananagutan at para sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Dismayado naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na kinailangang magbitiw si Bonoan habang nalulunod ang kagawaran sa mga questionableng proyekto. Marami anyang mga nasa mas mababang posisyon kaysa sa kanya ang hindi naging tapat sa kanilang panunungkulan at sangkot pa sa mga ghost project. Ayon naman kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, kakailanganin ng bagong kalihim ng maraming swerte o di kaya ay himala para sa departamentong nasa gitna ng labanan. Kakaharapin niya ni Secretary Dizon ang malaking hamon at katakot-takot na trabaho na mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa DPWH na naratay sa iskandalo. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, magandang simula ito para tuluyang malinis ang DPWH sa mga isyu ng korupsyon. 6 na buwan pa lang anya si Sec Vince sa Department of Transportation ay nakita na ang agarang aksyon nito sa mga reklamo na klase anya ng lideratong kailangan ngayon. Nagpaabot rin ng pagsuporta si Senador Loren Legarda sa pumalit na DPWH Secretary. Handaan niya silang tumulong para maabot ang layunin ng lahat na kalinawan at pagtataguyod ng ikabubuti ng publiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Natuklasan ni Senator Panfilo Lacson na contractors din umano ng flood control projects ang ilang direktor ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Iniuurong na rin ng senador ang mosyon nito sa Senado na i-adopt ang National Expenditure Program o NEP dahil sa umano'y anomalya sa panukala. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Dismayado si Senador Panfilo Ping Lacson sa tahasang pagtanggi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa umano'y license for sale sa ahensya. Partikular ito sa pagpapalusot umano ng PCAB sa mga kontraktor kahit blacklisted o hindi na pinapayagang mangontrata sa pamahalaan. Matapos isiwalat ng mamabatas sa sangkot umano ang PCAB sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno, naglabas ang ahensya ng pahayag kung saan tiniyak ng PCAB na prioridad nila ang integridad ng licensing system ng ahensya at hindi nila ipinagbibili ang mga lisensya. Hindi rin anya binigyan ng board ng otoridad ang sinuman para umakto sa ngalan nila o garantiyahan ng contractor ng accreditation kapalit ng pera. Ngunit sa isang panayam, isiniwalat ni Senador Lacson na 2 PCAB directors ang nagmamay-ari ng construction companies habang nagsisilbi sa ahensya na malinaw anyang conflict of interest. Ngunit imbis na tugunan ang aligasyon at mga ulat na may nangyayaring anomalya ay pinalalabas pa niya ng PCAB na walang halaga ang kanyang report. Aniya, mas makatwirang reaksyon dapat mula sa ahensya ang pag-iimbestiga sa naturang issue. Bukod dito, ibinunyag din ng senador ang umano'y extortion sa PCAB kung saan isang contractor anya ang tinakot na hindi marerenew ang lisensya kung hindi magbabayad. Sa kasalukuyan ay wala pang tugon ng PCAB kaugnay ng mga naturang issue.
Samantala, inasahan ni Senador Ping na pagbibigyan nito ang Pangulo sa pamamagitan ng pag-a-adopt ng National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget mula sa sanghay ng ehekutibo. Ngunit ngayong may nakita pala umanong mga items sa NEP na pare-pareho habang may completed na proyekto pero pinopondohan pa rin, ay wini-withdraw o binabawi na nito ang kanyang mosyon sa Senado. Naunang naghain ng senador ng mosyon na i-adopt ang panukalang pondo ng ehekutibo sa gitna ng mga issue ng insertions o biglang pagdadagdag ng mga proyekto sa proposed national budget. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinusuhulan umano si Officer in Charge Ombudsman Dante Vargas para ibasura ang inihaing kaso ni Senator Amy Marcos. Ito ang inihayag ng Presidential Sister sa gitna ng nakabinbing kaso na inihain nito sa Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng Senadora, maraming nakapagsabi sa kanya na ang kasalukuyang OIC Ombudsman ay humaharap sa matinding pressure. Kabilang dito ang mga napakalaking halaga ng panunuhol mula sa makapangyarihang tao upang ibasura ang kontrobersyal na kasong inihain ni Senator Marcos. Magbibigay daan ang dismissal sa pagtatalaga umano ng isa sa kanila sa isang makapangyarihan at hinahangad na posisyon. Nanawagan ito sa opisyal na huwag magpasakop, dinggin ang konsensya at panindigan ang sinumpaang tungkulin sa opisina na ginawa para labanan ang korupsyon. Pag-uusapan ng Commission on Elections o COMELEC sa susunod na araw kung sino ang posibleng papalit sa 3 pwesto na nakuha ng Duterte Youth kung sakaling tuluyan ng maging pinalang desisyon ng pagkansela sa kanilang rehistro. Naritong report ni Dante Amento. Matapos pagdibay ng Commission on Elections o COMELEC Anbang ang desisyon ng kanilang division na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth Party List, pag-uusapan ng Anbang nitong darating na Miyerkules kung paano ang pagpili sa papalit sa 3 pwesto na nakuha ng Duterte Youth sa Kamara. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ay hakbang kung sakaling maging pinal na ang kanilang desisyon. Kung sakaling maging pinal ang desisyon tungkol sa kanselasyon ng registration ng naturang party list, sino ang kinakailangang pumalit doon sa 3 seats na dapat ay nakuha ng naturang party list? Sino ang dapat na iproklama ng komisyon? At yan po ay kakailanganin namin, hindi lang yung aming law department, kundi yung supervisory group ng National Board of Canvassers. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin nila kung may mag-question sa kanilang desisyon sa Korte Suprema. Handa naman anya silang idepensa ang naging aksyon ng komisyon. Aminado ang COMELEC na matagal ang paglalabas nila ng desisyon sapagkat ang mga commissioner na may hawak sa kaso ay may ilan na nagretiro. Samantala, ayon naman sa chairman ng Duterte Youth na si Ronald Cardema, maghahain sila ng petisyon sa Supreme Court ngayong araw para questionin ang desisyon ng COMELEC. Dagdag pa ni Cardema, kung dineklarang unconstitutional ng Supreme Court ang aksyon ng mahigit 200 kongresista kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo naman anya ang naging pasya ng 5 commissioner na bumoto para kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth na anya'y malinaw na labis na pag-abuso sa diskresyon ng COMELEC. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspinde ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang klase sa paaralan at pasok sa trabaho ng pamahalaan ngayong araw September 1 dahil sa malakas na pag-ulan. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan at trabaho sa gobyerno sa mga sumusunod na lugar. Sa NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino na nasa Jakarta, Indonesia. Ito'y dahil sa nangyayaring kaguluhan at protesta sa naturang bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hinihikayat ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa Indonesia
na mag-ingat mula sa mga nangyayaring demonstrasyon sa naturang bansa. Ito'y kasunod ng malawakang kilos protesta sa iba't ibang pangunahing lugar sa Indonesia dahil sa isyu ng korupsyon at mataas na halaga ng bilihin. Lalo itong tumindi matapos masawi ang isang motorcycle taxi driver na nabangga ng sasakyan ng pulis sa isang protesta sa Jakarta. Ayon sa unang pahayag na inilabas ng DFA, pinapayuhan ang Filipino community sa Jakarta na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan at magdoble ingat sa gitna ng patuloy na demonstrasyon laban sa gobyerno. Dagdag pa ng ahensya, kailangang maging maingat at umiwas sa mga matataong lugar na maaaring magdulot ng panganib. Sa pinakahuling tala, higit 6,000 Pilipino ang kasalukuyang nasa Indonesia kung saan higit 1,700 sa mga ito ang nasa Jakarta. Sa isa pang pahayag na inilabas ng DFA kahapon, tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta at Konsulado sa Manado na wala pang naitatalang Pilipinong naaapektuhan ng mga nangyayaring protesta. Siniguro rin ng DFA na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Filipino community leaders doon habang minomonitor din ang sitwasyon sa naturang bansa. Samantala, hinihikayat naman ang mga nangangailangan ng tulong na kontakin ang kanilang social media pages o tumawag sa mga sumusunod na numero sa Assistance to Nationals o ATN number via WhatsApp 62811-887334. Duty phone sa numerong 62811-4321-132 at 62811-431130. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa Dr. Santos Avenue, Parañaque City, sa kaliwang bahagi na papunta ng Sucat Road Extension at sa kanang bahagi na papunta ng Baclaran ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa EDSA Bagong Baryo ay wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dito sa mga papunta ng monumento sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX sa mga luluwas po ng Maynila ay may kaunting pagbagal po dito sa may Balintawak Toll Plaza, subalit sa iba't ibang bahagi ng NLEX ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, maluwag po ang sitwasyon ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nagsimula na kahapon ang unang triple-header match para sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Wagi ang mga kupunan ng Judiciary Magistrates, PNP Responders at ang Executive Branch Commanders sa kanilang comeback win. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Mas maaaksyon ang naging tagpo ng bakbakan sa hardcourt sa simula ng panibagong yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 quarterfinals nitong linggo, August 31 sa bagong venue na QC D2 Gymnasium sa Quezon City. Sa first game ng triple-header match, naging epektibo ang estratehiya sa depensa ng Judiciary Magistrates kontra sa Ombudsman Graft Busters. Mas maraming naitalang turnover ang Ombudsman Graft Busters. Sa first quarter ng laro, una pang nakalamang ng puntos ang Ombudsman Graft Busters hanggang sa kalagitnaan. Pero with 4 minutes remaining, tabla sa score na 9 ang puntos ng magkabilang kupunan. Nag-init ang Judiciary Magistrates at nakuha nila ang momentum para tambakan ng 5 puntos ang Ombudsman Graft Busters sa score na 16-11 sa pagtatapos ng quarter.
Naalagaan ng Judiciary Magistrates ang kanilang kalamangan hanggang sa final quarter kung saan hindi na rin nakahabol ang Ombudsman Graph Busters. Final score, 52-41. Lamang ang Judiciary Magistrates. Mas sinigpitan namin yung defense namin, mas naging aggressive kami sa defense kasi we know naman na pag maganda yung defense namin, maganda rin yung magiging offense namin. Nakita ko nga rito ngayon na nawala yung momentum namin, nawala yung pagiging team or unit ng laro namin. So, magre-regroup kami. Best player of the game si Attorney Romulo Jojo Paras na nag-ambag ng 5 puntos, 7 rebounds at 1 block. I think it's more on our preparation. Saka maganda yung game plan ng mga coaches. So it was very clear kung ano yung mga roles namin. So we just tried to play our roles as much as possible. Sa second game, eksplosibo ang double-digit scoring ni Department of Justice spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano na nagtala ng 17 points at Prosecutor Richard Padulyon na bumuslo ng 12 points para sa DOJ Beacons. Subalit hindi ito umubra sa double-digit scoring ni na Police Colonel Joshua Alejandro, Police Colonel Pedro Martires at Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na may combined 44 points para sa PNP responders. Sa umpisa ng laban, 5-0 run ang ginawa ng PNP responders at tinapos nila ang first 10 minutes of action na may 10 puntos na lamang kontra PNP responders sa score na 27-17. Lumobo pa ang kalamangan ng PNP responders kung saan nag-iwan naman sila ng 28 points na kalamangan sa pagtatapos ng first half sa score na 55-27. Hindi na nakahabol pa ang DOJ Beacons hanggang sa pagtunog ng buzzer. Lamang ng 16 na puntos ang PNP responders sa final score na 82-66. Sabi ko sa kanila, number 1, carry over yung mga panalo. So, 1 miss, matalo lang isang beses, alanganin na kami. So, sabi ko sa nila, yung 4 na remaining game, dapat yun ipanalo natin. Pero, paisa-isa lang. Siguro swerte lang din sila sa payon. Pero yung mga players naman, lahat naman, gusto naman manalo kaso lahat hindi namin nagagawa ng tama yung play eh. Siguro, yun nga ayusin namin yun. Best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na kumamada ng 23 points, 12 rebounds, 5 assists at 3 steals. Motivational lang po siguro kasi kung titignan natin po yung standing, kami po yung nasa bottom eh. Kaya kung carry over po yung standing natin, kailangan mas win sa amin yung 4 remaining games namin. Kaya talagang kailangan naming tiyaga, sipag talaga para manalo. At sa huling game, comeback win ang ginawa ng Executive Branch Commanders kontra sa GSIS Furies mula sa kanilang pangit na laro sa first half. Mula first quarter hanggang third quarter, kahit pabahagyang nakakadikit sa scoring ang Executive Branch Commanders, nasa GSIS Furies pa rin ang advantage. Pumukpok sina Education Secretary Sani Angara, Attorney Chino Ramos, Chief Executive Officer Mark Lapid at Undersecretary BJ Palatao para iambag sa kanilang kupunan ang combined na 59 points. With 24 seconds remaining sa third quarter, nakatabla ang Executive Branch Commanders sa GSIS Fury sa score na 47-all. Mula sa under the basket ni Lapid, 47-all pa rin sa pagtatapos ng third frame. Sa fourth quarter, kahit kinakapos na ng hangin, mas naging determinado ang Executive Branch Commanders kung saan sila naman ang nakakuha ng advantage sa laban. With last 2 minutes remaining, lamang ng 3 puntos ang Executive Branch Commanders. Tumira ng 3 si Attorney Chino Ramos.
lalo pang natambakan ang GSIS Furies. Tuluyang bumaliktad ang ikot ng bola kung saan sa pagtatapos ng game, ang Executive Branch Commanders ang nakakuha ng panalo sa score na 68-59. Morely on defense na talaga ang pinaka-focus namin talaga sa panalo ito. And effort namin. Yung pagkatalo namin siguro ngayon, nakita ko lang sa OP, gusto talaga nilang manalo. Tapos medyo masama lang talaga yung laro ng iba naming mga boss kasi hindi kami nakompleto sa mga practice nito mga nakaraan. Best player of the game si Attorney Chino Ramos para sa kanyang double-double performance with 19 points, 12 rebounds, 4 assists at 3 steals. It was just the momentum, We had momentum on our side, so pinagpatuloy lang namin yun from third quarter going into the fourth quarter. And ini-implement, in-execute lang namin yung mga plays namin na pinapractice during practices. Matapos ang mga laban, ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, GSIS Furies at Ombudsman Graph Busters ang nasa top 4 ng quarterfinals. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 3, araw ng Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City. First game ang Ombudsman Graph Busters at undefeated na AFP Cavaliers. Sa second game ang BJMP Greyhounds versus DOJ Beacons. At sa huling game, muling maglalaro ang PNP Responders, katapat naman ang Executive Branch Commanders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Psalms chapter 1 verse 6 na nagsasabi, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Magandang umaga po sa lahat. Ang bilis ng panahon, September na, pero usapang sweldo at gastos muna tayo ngayon. Kasi alam nyo ba ngayong Burr months, credit card ang kadalasang kasama natin sa shopping, kainan at pamimili ng regalo, pati sa gala-gala talaga yun. Mabilis idungutin. Pero teka mga kasabahay, kaibigan nga ba talaga natin yung credit card? Yan kasi yung mga tanungan, di ba yung iba ayaw kumuha ng credit card kasi sabi nila, ay magkakaano ko yan, mababaon kami yan. Iba-ibang mga reason, baka kalaban din kung hindi tayo marunong gumamit mga kasambahay. Kaya ngayong umaga, tutulungan namin kayong sagutin. Credit Card 101, friend or foe? Yun, aalamin natin yan mamaya. Pero bago yan, narito muna ang ating advisories for today. Sa mga nagtatanong kung magkano na ba ang petroleum products, not so good news po dahil tataas na naman ang presyo ng mga ito. Sa pagtaya ng oil industry players, madaragdagan ng 80 sentimos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, inaasahang tataas naman ng 50 to 70 centavos ang presyo ng bawat litro ng gasolina at kerosene. Kaya magpa-full tank na po kayo. Naku, Sa mga 3 weeks na, no? Halos. 3 linggo na naman sunod-sunod na Puro pagtaas. increase. Buti na lang siguro makatipid yung iba ngayon, walang pasok dahil din sa mga pag-ulan. kaya nga. Pero mahirap pa rin, no, mga kasambahay. Increase pa rin. Patuloy na tumataas yan. Asahan din natin, baka tumaas din yung mga bilihin natin. Dahil hindi naman pwedeng mapunta sa iba't ibang lugar yung mga bilihin natin nang hindi gumagamit ng gasolina. Diba? Pero mga kasambahay, isang paalala naman po mula sa Quezon City Government. Ngayong sunod-sunod po ang pagbuhos ng malalakas na ulan, pinag-iingat po ang Q-Citizens laban sa banta ng leptospirosis. Kaya kung kayo po ay lumusong sa baha, kailangan nyo pong makainom ng doxycycline o iba pang wastong prophylaxis sa loob po ng 72 oras pagkatapos nyong lumusong sa baha.
Paalala lamang po na sa paraan o wastong pag-inom ng doxycycline mga kasambahay ay nangangailangan po ito ng medical assessment ng isang health worker. Available po ito sa mga health center sa lungsod, kaya wag po kayong atubiling magpunta sa mga ito para po sa libreng check-up at post-exposure prophylaxis. Bukas po yan tuwing Lunes hanggang Biyernes mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Ayun. Kasi isa rin yan sa mga kailangan natin ngayon, lalo na tag-ulan. Tapos syempre yung flood control natin, medyo it's not giving eh. Talagang bumabaha ka, maihian lang ng butiki na bumabaha na talaga. So kailangan natin ng mga prophylaxis mga kasambahay. Libre yan sa mga barangay, pero kailangan magpapacheck muna kayo, 'di ba? Kasi akala na yung iba libre, bibigyan lang sila agad. Hindi po ano rin yan isang klase ng gamot na kailangan po talaga ng reseta rin ng doktor. Kaya magpacheck po muna. Urgent yan. Abiso naman para sa mga Navoteño, magkakaroon po ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program para sa mga residente na nasiraan ng tahanan dahil sa kalamidad. Ang programang ito ay para sa mga komunidad na naapektuhan ng sakuna tulad ng bagyo, baha, landslide, lindol at volcanic eruption. Sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program, magkakaroon po ng emergency shelter support at mabibigyan ng one-time unconditional cash assistance ang mga pamilyang partially or totally damaged ang bahay dahil sa sakuna. Para malaman ang mga requirements at qualified beneficiaries, bisitahin ang @Navoteño Ako Facebook page. Hanggang September 5 lamang po ang deadline ng pagpapasa ng requirements. Ayan, para sa ating mga kasangbahay na Navoteño. Yon. Ito naman, job alert naman sa mga Taguigueño. Magsasagawa po ngayong araw ng actual job interview ang Taguig LGU para sa mga nagnanais magkaroon ng trabaho. Ito po ay gaganapin sa bagong location ng Public Employment Service Office sa Taguig Livelihood Employment and Advancement Program Center sa Block 3 Phase 1 ng Pampanga Street, corner 9th Avenue sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Magsisimula po yan mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay nito ay magbibigay din ng career guidance ang kawani para maging handa ang mga aplikante sa gagawing interview. Paalala lamang po na huwag kalimutang magdala ng inyong updated resumes and ballpen at magsuot po ng proper attire. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa hotline number ng Taguig Peso na 7795-8881 o mag-chat sa kanilang official Facebook page na @PesoTaguigLGU or mag-email sa pesotagiguilgu@gmail.com. Ayan, para sa mga Taguigueño na naghahanap ng trabaho, avail na po yan mga kasambahay. True! This time, good news naman po sa mga senior citizen ng Pasay City. Narito po ang schedule ng pamamahagi ng inyong social pension para sa first semester ng 2025. Ngayong September 1, nakaschedule po ang mga taga-barangay 61 to 65. Bukas naman, pwede na pong kunin ang social pension ng mga senior citizen sa barangay 66 to 70. Sa September 3 ay nakaschedule ang barangay 71 to 75, habang ang mga senior citizen ng barangay 76 to 80 naman po ang nakatakdang kumuha ng social pension sa September 4, araw po yan ng Huwebes. Maaari pong kunin ang inyong birthday gift sa Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA Office mula 8 a.m. po yan hanggang 4 p.m. Huwag lang pong kalimutang dalhin mga kasambahay ang mga sumusunod. Ang photocopy po ng Pasay OSCA ID kung kayo po ang senior citizen po ang kukuha. At kung authorized representative naman po ang kukuha ng inyong cash gift, authorization letter po ay kailangan. Photocopy ng valid government issued ID ng authorized representative. At syempre ang original Pasay OSCA ID po ng senior citizen. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po sa tanggapan ng Pasay City OSCA Office mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 4 p.m. sa mga numerong 8804-0976 o 8846-7703. Pero ngayon, tignan po muna natin mga kasambahay yung official page ng Pasay City OSCA Office kasi nagkansela ng pasok yung mga mga eskwelahan, pati yung ibang mga government agency. So baka hindi maging open, hindi magbukas ngayong araw na to. I-check lang din po natin mga kasambahay. Tsaka syempre, yung safety din ng ating mga senior citizen ang inaalala natin sa mga panahong ito.
Yan po ang ating advisories for today. At gaya nga ng na-mention natin kanina, usapang gastusan muna tayo. Kaya merong inimbitahan si Celine para sa ating talakayan ngayong umaga. Yes, tama ka dyan, Joshua. Dahil nga sa panahon natin ngayon, parami na ng parami ang gumagamit ng credit cards para sa mga gastusin. Pero teka, kayo ba may mga credit cards ba kayo? Meron. Wala. Meron naman. Wala? Debit. Meron yan eh. Kasi syempre, nagkakaroon na tayo ng idea, paano kumaskas? Yes. Diba? Kakaskas na tayo. At dahil nga dyan, in-invite natin si Ms. Agatha Vicente, isang financial analyst. Good morning, Ms. Agatha. Good morning. Good morning sa inyo. Yes, good morning. Ito nga, Ms. Agatha, no, dahil ngayon ay Burr months, marami ngayon sa atin yung nag-iipon na para pang regalo, ganyan, pambigay sa mga minamahal, pang travel at pang bakasyon. Yan. Pero yung iba, ang ginagamit nila instead of cash, credit card. Ano ba talaga yung credit card? Ito ba ay utang ba agad to? O convenience tool ba ang pagkakaroon ng credit card? Sige, simulan natin dun sa credit card itself, no? Credit card kasi isa sa financial tool para to sa convenience ng mga tao, especially dun sa mga tao na ayaw magdala ng malaking halaga araw-araw. So, hindi mo na kailangan magdala ng cash, makakabili ka ng mga kailangan mo, pangangailangan nyo. At saka, pwede mo rin siyang gamitin doon sa mga na budget mo na mga bills, travel, mga ganitong mga bagay. Oh, so ibig sabihin, hindi pala talaga necessarily na utang, no, kapag ka nag-credit card ka, pero maganda din siyang way para makapagbayad ng mga bills, magamit mo siya as like a cash, no, like a personal Yes, cash. kasi isipin natin na ang credit card, or most of the credit cards, they don't actually impose interest right away. So usually may mga 30 to 50 days na grace period to para mabayaran mo, bago siya magkakaroon ng interest. Kaya ang importante, pag nag-credit card ka, kailangan pag nag-during ng due date, kaya mong mabayaran yung lahat ng inutang mo. Yun pala. Ang natatakot naman daw na gumamit ng credit card na sinasabi nila. May mga basehan ba to, yung mga ganong takot? I think it's really on the common misconception na instant utang siya. Na pag nagkaskas ka, may utang ka na agad na, kunyari, 5,000. 5,000 para sa grocery. Pag nag-credit card ka na, utang na siya agad. Again, sa sinabi ko kanina, may grace period kayo na 30 to 50 days para mabayaran ito. Ngayon, kaya isa pa sa mga nagiging problema ng mga tao, yung misconception na may utang na ako agad is because nagbabayad lang sila ng minimum amount due pagdating ng due date. So, yun. Dapat pala talaga, pagkakaskas ka rin, maging responsable ka, di ba? Dapat meron ka talagang pera rin na pangbabayad doon sa sa mga inutang natin sa credit card. Pero paano po ba nagiging kaibigan? Kasi gusto po namin maging kaibigan ng credit card. Oo, mahirap siyang kaaway. Pero paano po ba maging kaibigan ng mga credit card? Para maging kaibigan ng credit card, kailangan mo makita yung benefits nito. Na ano ba ang perks, benefits na makukuha mo sa isang credit card. Meron ditong mga may mga discounts silang ino-offer, discount offer, meron din silang ino-offer na cashbacks, na pag naka-accumulate ka ng ganitong amount, bibigyan ka nila ng 500, 1,000 pesos pabalik. Meron din naman na tutulungan ka in terms of, kunyari, meron kang budgeted na wants, for example. Meron yung mga 0% interest. Na dapat, again, budgeted yon, nasa utak mo na every month itong babayaran mo. So, yun. And then, meron din yung mga may points, pointing system, yun, na pwede mo siyang makuha as voucher pabalik. And then, yung mga points for travel, airplane tickets. Ganda niya. Marami pa lang use. Actually, marami nga mga friends ko ganyan ang ginagawa. Gusto nila ginagamit yung credit card. Credit card ko na lang gamitin. Para sa points. Tapos babayaran siya ng cash. Kasi yung points nga daw, malaki. Malaki daw matutulong. Mag-volunteer pa, no? Oo, ako na. Tama ang paggamit. Pero paano naman kung hindi naman ginagamit? Okay lang ba na inactive yung card? Kunyari kasi, ayoko na. Natatakot na akong gumamit. Nilalak? Oo, hayaan ko na lang na baon na lang sa limot itong tapos hindi na binabayaran. May bayad pa rin ba yung hindi na ginagamit?
Kaya kung mayroon interest monthly, meron ka talagang babayaran kahit di mo na ginagamit na, kunyari may balanse siya. Kung wala namang balanse, meron tayong tinatawag na annual fees. Na itong annual fees na to, para siyang membership eh. So, kailangan mong bayaran yon annually. Pero merong mga credit cards na actually, tinatanggal nila yung annual fees pag nakamit ka na ng certain amount. Okay. Yan. Pero halimbawa, hindi ko nagamit yung card ko. Tapos bigla akong binigyan ng annual fee, 2,500. Pwede ko bang ipa-waive yun? Kasi di ba meron ako naririnig, ay ipa-waive mo na lang yung annual fee na yan, i-waive yan ng bangko. Pero di ko siya nagamit, possible ba yun? Merong mga bangko na ina-accept yung mga ganito. Na, kasi ang common naman talaga may annual fee. Pero may mga bangko na kunyari sinabi mo na hindi mo na siya nagamit for a year, pwede naman nilang i-waive yun. Kailangan mo lang silang tawagan. Hindi to wini-waive instantly. Tsaka paano po ba nalalagay yung annual fee na yun? Dahan-dahan ba? Like monthly? Bawa 2,500? Idinidivide ba by 12? Or isang bagsakan po yun dun sa mismong huling buwan ng pagbabayad mo dun sa iyong credit card? Yung annual fee, actually, lalabas siya after a year mong gamitin. Meron yun yung common. I'm not so sure lang kung meron din yung mga hinahati, ini-spread siya monthly. But the common is annual fees are being charged annually. So once na nakuha mo yung credit card, yun yung actually yung free period for you to use it without annual fee. After a year, magkakaroon na siya ng annual fee. Okay, so yung last month po, kumbaga yung month kung kailan mo siya nakuha, doon din po ilalagay mismo yung annual fee. After a year, yes. Opo. After a year. Correct. Pero okay lang po ba yung na minimum lang yung binabayaran sa credit card? Kasi meron po yun, di ba? Pag lumalabas na yung mga SOA, ayan, pakita nila doon, ito talaga yung utang mo, pero kung hindi mo talaga to kayang bayaran, ito muna minimum, parang hindi masyadong malaki babayaran mo, okay lang po ba na puro yun lang yung binabayaran? A minimum amount due, hindi naman siya masama. It's just that, if it's, yun nga, pag kinapos ka talaga, hindi mo siya nabayaran, ito lang yung kailangan mong bayaran in a month. But let's be clear na yung minimum amount due, most of it or a big chunk of it, it's being paid towards your interest. So, kunyari, sabihin na natin, meron kang 100,000 na utang sa credit card. Ganyan. So, 100,000 na yon, kung babayaran, makakakuha ka ng bill, 100,000, minimum amount due mo, sabihin natin 3,000. Binayaran mo yung 3,000. The next month, makikita mo sa bill mo, meron ka pa rin 100,000 na principal. Yun pa rin yung utang mo. And then, nadagdagan na siya ng interest. Pero ang mangyayari noon, the next month, ang sasabihin nila, minimum amount due mo is 3,000. Babayaran mo ulit yun. By the third month, may 100,000 ka pa rin utang. At nakapagbayad ka na ng 6,000. So, ganun siya. Mas malaki yung portion na napupunta sa interest kesa mapupunta doon sa principal or doon sa inutang. Kaya kahit magbayad ka ng 3,000 every month, hindi nababawasan yung utang mo. Oo, na umiikot lang siya. So yun yung masama kung pinapaikot nyo lang yung utang. Kumbaga, babayaran mo lang kung ano yung interest pero andun pa rin siya. Isipin mo in 1 year, diba? Kung 3,000 yun, 36,000 yung binayaran mo na. Pero may utang ka pa rin 100,000. Mababaon lalo, kaya pala may nababaon. Kailangan talaga wise ka sa paggamit ng credit card, lalo na kung kaskas ka ng kaskas. Kasi hindi mo naman pala mababayaran, alam mo na wala kang budget. Ay, okay lang kasi may minimum amount dyan naman. Yung pala, lalaki na ng lalaki talaga yung utang mo doon. Totoo. Yun nga. Pero kung halimbawa naman po may cash naman ako, nangutang, kumbaga umutang tayo, di ba? Tapos meron naman, may cash naman talaga ako, gusto ko lang yung points sayang. Pwede po ba na pagka-swipe natin dito sa ating mga credit cards, bayaran natin agad yung yung in-swipe natin. Kasi yung iba sinasabi po nila, ay hindi, kailangan doon ka lang sa date kung kailan ka nangutang. Ay kung kailan yung due mo, doon ka lang magbabayad. Or pwede po na basta pagka-swipe ko, may pambayad ako agad bayaran ko. Pwede po ba yun? Pwede naman yun. Especially if ang thinking mo is that wala naman tong interest. And etong kunyari, meron kang 10,000. May babayaran ka. Kunyari, tuition. Kailangan mong bayaran yung tuition. So yung 10,000 na yun, cash yun,
pwede mo yun actually i-save muna. Pwede mo siyang ilagay sa isang savings account, may interest yun. At the same time, binayaran mo siya through credit card. Yes, maliit lang yung magiging interest on the savings, pero at the same time, may kinita ka pa rin. You used it wisely. It's as if you're using the bank's money for free, using the credit card. And then again, doon tayo sa 30 to 50 days grace period lang. Dapat mabayaran mo lahat yun. Kahit pa paano, may kinita ka pa rin. Actually, parang ganun nga yung nakikita ko na ginagawa ng iba. Kukuha sila, magagamit sila ng credit card, tapos yung kukunin nila yung mga 0% interest, tapos installment. Tapos yung pera nila, na ipambabayad nila doon, lalagyan mo na nila sa bangko. Tapos tutubo yun, ng tutubo. Tapos nababayaran nila din yung utang nila nang walang interest. Yes. So, diba? Bongga yun. Wise spending. Yes. At eto naman paano naman kung meron akong cash? Ano naman yung dapat kong gamiting pambili? Mas okay ba kung mag-cash ako or mag-credit card na lang? It depends again. So, kung ako yun, I would suggest na pwede kang mag-credit card muna. Available yung cash. So, pwede mo siyang itabi muna. And then, gamitin mo lang yun. Kasi, ang maganda, pag gumagamit ka ng credit card, again, it's a financial tool. So, it's a way for the banks to assess how financially capable you are. Ito yung may tinatawag tayong credit scoring, di ba? Minsan, ito yung parang entry level for the banks to know kung credible ba tayo as yun nga, pinapautang. So, yun. So, kasi, the more you, the higher you get on the credit score ratings, pwede ka rin magkaroon ng access to bank loans na it's really for your future, which is car loans, home loans. Pwede business loans. Yes, business loans. Yan. So, it's, you could unlock those bank access with regards on spending using your credit card wisely. Yes. Oo. Yes. Pang 1 year, ang taas na kaagad ng binibigay sa'yo na Credit Yes. na credit limit dahil good payer ka di ba? Mas maganda rin. Pero ano po ba yung top 3 na mga do's muna tayo para po doon sa mga gustong maging responsableng card holder? Siguro ang masasabi ko for the do's would be, first, pag gumamit ka ng credit card, make sure na kaya mo siyang bayaran on the amount, yung buong amount. Full amount. So, on that, second would be, pag gumamit ka ng credit card, isipin mo din na part to ng budget mo. Hindi siya extra income. Kasi for example, sasisipin mo kung kumikita ka as a normal na Pilipino, 20,000 a month. Tapos ang credit card mo, 100,000. Diba, isipin mo, may 120,000 akong gastos, pwedeng gastusin for the month. Hindi ganun. Kasi isipin mo, yung 100,000 na yun, more than almost a year of salary mo na yung 100,000. So, you need to think na kailangan yung credit card yung gagamitin ko sa credit card, align dun sa budget ko. And then on the last part would be, it's more of make use of it as a tool. Hindi na makakatulong sa'yo. Diba sabi nga natin nung simula kanina, gusto nating maging kaibigan yung credit card. So, kailangan alamin natin kung kailan ba siya dapat ginagamit. Use it wisely. Ayun. Ito naman po yung mga don'ts naman, yung mga hindi dapat gawin para siguradong, baka kasi malubog tayo sa utang. No? Ano po yung mga kailangan i-avoid? Number 1, avoid paying minimum amount due. Yan. Kasi doon nga talaga tayo malulubog. Kung every month ang iisipin mo lang, kailangan mo lang bayaran, eto lang. Pangalawa, don't use your credit card for once. Yan ang mahirap sa mga tao. Lalo na pag yung mga impulse buy na tinatawag. May iba? Naku, padalabas na yung bagong iPhone, di ba? So, tsaka yun nga, lalo na ngayon, Pasko, di ba? Sabihin natin, deserve ko to. Kailangan kong bilhin to sa sarili ko. Na gift, ganyan. So, yun, iwasan natin yun. Siguro yung pangatlo, it will always be, wag mong iisipin na sa'yo yung pera na yun. Isipin mo sa bangko lang yun. They're giving you access or they're giving you convenience on spending. So it's not
technically yours. Yes, kahit na nakita mo, ito yung ito yung credit limit ko. It's just that yung credit limit na yun yung pinagkakatiwala sa iyo ng bangko. Pinagkatiwalaan ka, huwag mong sagadin masyado. Credit yan, hindi yan debit. Hindi mo pera yan. Yes, at eto nga no, Miss Agatha, dahil ngayon hindi maiiwasan ang daming scam. Oo. Ang daming naloloko pagdating sa text, email, lalo na sa mga credit cards. Ano ba yung mga dapat na makita ng mga tao na red flags when it comes to those emails, texts sa credit card? Ang importante dito is yung mga OTPs. Doon minsan yung mga tao na scam, 'di ba? May na-receive kang OTP, may tumawag sa iyo, kailangan po namin ng OTP nyo kasi meron po kayong points na hindi nyo pa na-avail. May mga ganyang scam na, meron po kayong 10,000 points. At yung 10,000 points na to, pwede nyong gamitin for plane tickets. Ganon. Kailangan lang po namin ng OTP para ma-avail nyo po. Yan, isa sa mga common scam, di ba? So, yun yung, kailangan natin maging aware dun sa mga scam na yun. Kasi, hindi naman masamang maging risk-averse na yung parang iniisip mo na yung mga possibility na ma-scam ka, maloko ka, 'di ba? Kahit sino pa 'yan. So yun yung mga importante. Kailangan natin maging aware doon sa mga ganitong klaseng scams. Mga links, di ba? Oo, yan. Napapagmukha na kasi nila minsan yung mga text messages na talagang, kunyari, bangko talaga sila. Sila talaga yung bangko na yung kausap mo. Pero hindi naman pala. Kaya nakakatakot din. Click ng click mga kasambahan. Meron din talaga na sa mga text messages na mismong galing dun sa bank. Tapos, meron kasing mga way ngayon na parang nahahack daw nila yung mga system ng ganyan. Kaya wag daw mag-click ng any link kahit mismo galing dun sa bangko or yung mga e-wallets natin. Kaya ingat-ingat tayo. Ito, matapos ito pag-usapan, no? Siyempre, hindi lang dapat puro gastos ang isipin natin. Mahalaga na malaman din natin kung paano ba tayo makakapag-ipon. Pero bakit po ba mahirap para sa karamihan ng mag-save ng pera kahit may income naman sila? Bakit parang challenge? Mas madali gumastos, no? Yun naman ang iisipin nating lahat. Sabi nga nila, there's unlimited ways to spend. Unlimited expenses, but you have limited income. So, yun talaga yung mahirap Yung parang, paano ka makakasave kung kaya mo, ay mabibili mo tong mga to, di ba? Yan. So, I guess, I have 3 reasons. So, first would be lifestyle inflation. Yeah. Example, ako, empleyado, na-promote ako. Na-promote ako, meaning may additional na income. So isipin mo yung, ngayon, ang isipin ko, additional na gastos. Kasi kailangan ko medyo i-up yung expenses ko Promoted na ako ng bagong damit. Oo, mga ganyan, di ba? So yan. So pangalawa, it's really more of lack of budgeting, budgeting, di ba? Wala kang habit in terms of savings, wala kang habit in terms of controlling your spends. So kung hindi mo alam kung ano ang gastos mo in a month, for sure, hindi mo rin alam kung makakapag-save ka ba or not, di ba? I guess the third one will always be, yun nga, parang sabi nga ni Celine kanina, yung mga instant gratification. Deserve ko to. Yan, di ba? Pag deserve ko ang bagong sapatos this month. So, yung dapat sinave mo, naging sapatos na siya. Di ba? So, yun. Yan yung talaga yung mga dahilan, no? Nararanasan niya ng mga Pilipino bakit talaga nahihirapang mag-save. One-day millionaire. Pero, Miss Agatha, ano naman po yung pinakaunang step para makapagsimula mag-ipon? Kasi parang yun yung pinakamahirap gawin. Mag-ipon ako bukas, kaya lang naaya ka mag-samgyup. Naku, hindi na natuloy. Meron bang golden rule na dapat sundin para makapag-ipon? Actually, in terms of golden rule talaga, ang kailangan mo lang naman isipin is to build a habit. Kasi minsan, ang isipin natin, kailangan kong mag-save. Kailangan kong makapag-save ng ganitong amount by the end of the month. Pero hindi mo naiisip, minsan, ang gagawin mo, shortcutin mo siya. Sisave ko na siya parang mga 5 days before. Yeah. Pwede ka naman mag-save daily, di ba? Start small. Build a habit first. Kasi hindi mo naman kailangan isipin yung amount right away. Ang kailangan mong isipin, nakakapag-save ba talaga ako consistently?
Like, for example, other people would want it to have a savings na, okay, 10% ng sweldo ko, isi-save ko siya. If you would be consistent for doing that, makaka-build ka ng habit. Diba? Yun talaga yung problema minsan. Kaya feeling ko din, kasi naranasan ko yan dati, ay magsasave ako ng 5,000 by the end of the month. Tapos gagawin ko, kukunin ko lang yun dun sa huli ko na nasweldo. True. Tapos hindi ko na i-expect sa susunod, ay dapat mag-save ulit ako ng 5,000. Hindi ko i-expect merong bigla ang gastos. Dahil huling sweldo ko na siya kinukuha, nagastos ko na. Wala na akong na-save. So, kailangan pala talaga habit, no? Umpisahan mo agad sa start ng commitment. Na ito ngayon, mag-save ako, bukas ulit, next day ulit. Tsaka hindi kasi siya kagad nawawala kapag ganun yung ginawa mo. Parang hindi siya nawawala agad sa sistema mo. Hindi katulad nung biglaan mo lang ginawa. Parang ang dali ring bitawan. Pero totoo po ba na kahit 20 pesos a day can grow into big savings? 20 pesos. 20 pesos a day. Kung iisipin mo, maliit yun, di ba? Pero kung magmamat tayo, di ba, in like 30 days, you have 600 pesos. Not bad. Diba? In a year, you would have 7,200 pesos. So, it can grow. Tama, diba? So, it's really a matter of you, ano ba talaga yung halaga na kailangan mong isave. Kasi yung iba, ang reference nila would be the savings that they're building is for emergency fund, for travel fund, or wants for their future, especially. Yun naman importante. Kaya ka nagsasave for your future. It's you're investing for yourself, for the future. Ayun. Malaki pa rin na yung 7,200. Yung 20 nga, hindi mo na mapupulot eh. Diba? Yung makasave ka ng 7,200 a year, malaking bagay na. Tsaka siguro yung 20 pesos kasi ngayon hindi mo na masyadong mahahalata kung pag nawala yun sa budget mo sa isang araw, di ba? Parang hindi yun masakit. Hindi yun masakit masyado, hindi mo masyadong ramdam. Pero pag inipon mo pala, laki rin. Pero Ms. Agatha, reminder naman po or advice no para sa mga kababayan nating credit card holders at sa mga nagpaplanong magkaroon po ng credit card. Ako, ang advice ko would be, kailangan isipin nyo na ang credit card makakatulong sa inyo. Na ito is, again, financial tool to build up your credit score for your convenience in terms of spending and pay everything on time para iwas sa interest. Naku, marami tayong natutunan for today. Salamat. Thank you very much, Miss Agatha Vicente, for joining us here at Good Morning Kuya. And for sure, mga kasangbahay natin na magbabayad na yan on time. Full amount, di ba? Kasi ang nangyari dahil sobrang laki ng utang, inutang niya rin yung pambabayad niya sa credit card. Yun lang, mga kasambahay. Pero kumustahin naman natin ang ating munting kusinera na si Ira. Ira, tumutunog na yung chan ko. Good morning sa'yo. Ano ba yung ihahanda mong pagkain for today? Yun, good morning mga siskis at broskis. At syempre, good morning din po kay Miss Agatha Vicente. Nako, napakadami ko rin pong natutunan dahil ako po medyo, hindi ako magaling talaga mag-manage, no? Lalo dun sa credit card ko, lalo pag nagta-travel. Nako, sige, kaskas lang ng kaskas. Pagdating ng statement of account, bugs, ang dami nating babayaran. Pero maganda, marami po tayong natutunan lalo sa pag-iipon din kasi syempre, paano ka naman makakapagbayad nung nasa statement of account mo na dun sa credit card mo kung wala ka naman pala talagang ipon. So yun, maraming salamat po sa mga tips po ninyo. At ako naman, ang naiisip ko, syempre, diba, pagka credit card ganyan, madalas ko kasi yan nagagamit kapag nagta-travel ako. At isa sa gusto ko rin puntahan siguro very, very soon ay ang Japan. Pero habang wala pa tayo sa Japan, magpe-prepare muna ako sa inyo ng miso soup. So, ito, ang ating ingredients, very minimal lang mga kasangbahay kasi gusto nga natin na healthy yung ating breakfast at ito, very nutritious din. So, meron tayo para sa ating miso soup, ang ating ingredients, meron lang akong dinagdag na konti mga kasangbahay. Nagdagdag lang ako ng aromatics na onion at garlic. Pero ito yung basic na ingredients lang ng miso soup. So, kailangan natin, syempre, ng miso paste. Ito siya mga kasangbahay. Yan. Kailangan din natin syempre ng tubig kasi sabaw. At syempre, kailangan natin ng seaweed. Itong seaweed na to, mabibili nyo siya sa mga
specialty stores, it's either sa Korean Mart or sa Japanese Mart. Siguro online may mabibili din kayo. So this one, rehydrated na siya, tsaka nakagupit na siya dun sa mga maliliit na pang soup talaga siya na miso kasi medyo mahirap talaga siyang lunukin kapag ka malalaki. Ito yung original form niya bago natin siya i-rehydrate. So maliliit lang siya. Pag nilagyan nyo ng tubig, nagbo-bloom siya ng sobrang malalaki. So ingat-ingat lang sa paggamit nito kasi lumalaki siya ng malaking-malaki. So, ito naman, ang ating soft tofu or yung tinatawag natin na Japanese tofu. Yan, medyo fragile ito kasi sobrang lambot niya. Kaya medyo, makita niyo yung hiwa, sobrang na siya. Parang malambot siya talaga. Hindi maganda yung pagkakakat ko, pero masarap pa rin yan. At ito, for garnish natin, actually, spring onion talaga yan, pero since hindi available, gumamit na lang tayo ng onion leeks. Galing pa rin sa onion. At ito, additional garnish natin is fried na garlic. So ngayon, mag-start na tayo ng ating pagluluto. So unahin natin, mag-saute lang tayo ng bawang at sibuyas. Ito, optional lang to, hindi nyo naman kailangan gawin lalo pag nagmamadali po kayo mga kasangbahay. Pero ako gusto ko itong gawin since para mas maging malasa yung ating sabaw. Tsaka ang ganda, itong miso soup mga kasangbahay. Very nutritious nga siya. Unahin natin yung miso paste. Fermented po ito na soybean paste. So yung soybean, alam natin na rich in protein siya. Plant-based protein. Plus, dahil fermented siya, mga kasangbahay, good for the gut. So, maganda siya para sa ating tiyan. Perfect na perfect in the morning. So ngayon, saute lang natin itong white onion. Yan, very fragrant. Tsaka mas magdadagdag din to ng a little bit of sweetness kasi yung white onion, medyo manamis-namis siya. So, mababalanse yung ating sabaw. Yan. Yan. Konting-konting saute lang. Baka naman masunog natin. Tapos, konting bawang. Natin ilagay lahat kasi masyadong matapang. Yan. Hindi rin natin kailangan sobrang tostado kasi sabaw lang naman siya eh. Ayaw naman natin masyadong overpowering yung lasa ng ating mga aromatics. Yan. So, isa pa na maganda dito sa miso paste, mga kasangbahay, high in protein talaga siya and high in iodine. Kasi yung seaweed natin, rich in iodine siya. So, sa mga nagbabalanse ng hormones nila, maganda rin ito. At saka yung ating tofu, nako, lakas makapagpa-energize nito in the morning. So, after nyan, mga kasangbahay, eto na. Lalagay mo na yung tubig. Yan, papakuluin mo lang siya. Medyo punuin lang natin yung ating bowl. Ating pot pala, bowl. Ayan, papakuluin muna natin siya. Tapos, saka natin ilalagay itong miso paste. Pero, pwede tayong maglagay ng konting dashi. Yung iba kasi, ang ginagawa dyan, yung kelp mismo, yung malaki. Pero kapag nagmamadali ka, pwede tayong maglagay ng konting-konting dashi. Dashi powder. Ayan. Para para kumulo siya, takpan natin. Ayan. Pwede rin kayo gumamit mga kasangbahay ng hot water na. Pero kung nagmamadali kayo, ayaw nyo na siyang pakuluin, pwede nyo na siyang idire-diretso lahat tapos hayaan nyo siyang kumulo all at once. Wala pong problema yon. Ang iingatan lang po natin na ingredients, itong mga kasangbahay. Kasi ayaw natin yung tofu natin masira doon sa soup kasi baka maging taho. Ayaw natin yon. Ayan. So ito, hintay-hintay lang natin siyang mag-boil. Pero mga kasangbahay kayo, baka sa mga nanonood sa atin sa online dyan, gustong gustong magtanong sa atin na ano bang magandang perfect na breakfast, ganyan. Ako naman ang may tanong din sa inyo. Ano yung kinakain nyo tuwing breakfast at kumakain ba kayo ng miso soup? Ayan, comment lang kayo para naman may kausap kami dyan sa online world natin. Sige, ayan. Pero bago ko ilipat sa inyo mga broskis at siskis, papakita ko na sa inyo, hindi ko nahahayaan kumulo kasi baka abutin pa tayo ng tomorrow na Good Morning Kuya episode. Yan, lagay na natin yung ating miso paste. Kasi sabi ko nga, pwede nyo namang ilagay na.
Actually, ito, mga kasangbahay, yung technique talaga na ginagawa nila is sinistrain muna nila siya para wala daw mga parang extra lumps, ganun. Pero sa pag-observe ko naman, okay lang kahit idiretso mo na yung miso paste dun sa mainit na tubig kasi nalulusaw din naman siya eh. So ayan, pwede nyo na siyang halu-haluin. Dahil medyo matapang po yung miso paste natin, alalay lang din sa paglalagay kung gaano karami. Titikman rin naman natin ito mamaya eh. So this is white miso, this is shiro miso, this is a milder version, medyo sweeter version ng miso. Kasi meron pang isa yung aka miso. Yung aka miso, medyo bold yung lasa nun, mas maumami. Ito kasi medyo less yung fermentation process nito eh. Kaya hindi siya ganun katapang. Medyo creamy din to, kaya masarap talaga siya in the morning. Yan. At ngayon, habang naghahalo-halo ako dito, mga kasangbahay, puntahan muna natin ang ating live medical mission dyan sa Hermosa, Bataan. Puntahan natin si Brad Cedric Servito. Good morning, Brad Cedric! Yes! Good morning, Kuya, and good morning po sa inyo, Sis Ira. Live na live pa rin po dito tayo sa ating MCGI Clinic. Dito naman po yan, sa Mabuco, Hermosa, Bataan. Simula po kaninang 5 a.m. hanggang 9 a.m. po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating registration dahil po ay paparating pa rin po ang ating mga kababayan dito sa ating MCGI Clinic. At kasama natin po ngayon si Tatay Ronaldo. Hello po Tatay, kamusta po kayo? Morning po. Good morning po Tay. Bali, tanong lang po namin, ano po yung ipapacheck up po natin ngayong araw po? Ipapacheck up ko lang po yung kuwang ko, yung sa gout po. Dahil po sa tumataas po ang aking uric at cholesterol. At kaya po ako naparito dahil po tinawagan po ako ng kumpare ko na isa rin pong miyembro ng MCGI nasa ibang bansa. Po pwede po bang, ang pangalan niya po ay si Romel Dato Nikdaw. Napakabuti po niya, kaya po ako naparito. Bali Tay, tanong ko lang po, gano'n nyo na po katagal iniinda po yung sakit niyo po sa paa? Matagal na rin po ito, halos meron na pong mga dalawang taon na po. Ano po yung sabi po nung sa inyo ng doktor? Nabanggit niyo po sa akin kaganina eh. Ano po yung sabi niyo sa inyo ng doktor tungkol po dun sa paa niyo po? Ang sabi po ng doktor po sa akin, dahil mataas daw po nga yung uric ko tsaka cholesterol. Kaya po nananakit po yung mga paa ko. Kapag po nakakain po ako ng bawal, hindi na po ako nakakalakad. Bigla na lang pong namamaga po ang aking mga tuhod. Saka po ang mga bukong-bukong. Yan pa, meron po ba kayong mensahe po para sa, kunyari, may ganyan po tayong karamdaman at may pagkakataon po tayo makapagpatingin po. Baka may message po kayo sa ating mga kasambahay. Mensahe ko lamang po sa lahat po sana ng mga dumarating sa ating karamdaman, sana po mag-iingat po tayo kasi napakahirap po ng ngayon, ang sitwasyon ngayon natin sa panahon na ito. Lalo na po ako, sa isang pagkakamali ko lamang po, nagkakaroon po ako ng karamdaman kagad, pagkakamali po ng pagkain, hindi na po ako nakakapaghanap buhay, gawa po nung bigla na lang pong namamaga ang aking mga paa. Kaya lagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat po dito sa MCGI po, na sa ngayon po ay magpapacheck up po ako sa libre po. Kaya po sa tulong po ng aking kumpare na nasa ibang lugar, maraming salamat po. Salamat po sa Diyos, Tatay Ronaldo. Salamat po sa Diyos. At yun nga po, mahalaga po talaga pagpatungkol po sa kalusugan. Kung may pagkakataon po tayong magpatingin at may pagkakataon po tayong may ganitong free medical mission ay punta po tayo mga kasambahay. At update po, as of 7:30 po ay meron na po tayong registered patient na 112. Meron po tayo sa ating medical consultation na 35, pediatric consultation ay meron po tayong 3, dental po ay meron po tayong 50, meron po tayong optical services with free reading glasses ay meron naman po tayong
24. At total po tayo ay meron po tayong 112. At sa awa tulong po ng Diyos, Sis Ira, ang ating pong mga nakaregister po na patient ngayong pong araw ay tuloy-tuloy po rin po ang ating pagseserbisyo po para sa kanila. Yan po, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. At kung loloobin po mga kasambahay, kita-kits po tayo dito po sa 524 Catalina Street, Barangay Tucop, Dinalupihan, Bataan. Kita-kits po tayo mga kasambahay at ito po na po ang ating update dito po sa ating MCGI Clinic sa Mabuco, Hermosa, Bataan. Balik po sa inyo. Salamat po sa Diyos, Brad Cedric Sordito, live dyan po sa Hermosa, Bataan. At syempre, pasalamatan po muna natin ng lahat ng volunteer doctors natin na palaging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan po sa Bataan. At syempre po sa ating MCGI Law Center na pwede namang lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang legal concerns. At shoutout din po sa buong MCGI Medical Team Staff. At ngayon, puntahan naman natin ang ating pang mga ibang kasama. Yan, excited na ba kayo sa ating kakainin later? Oo, hindi totoo, Ira, ha? Naamoy na namin dito eh. Naamoy namin dito, tapos lalong tumutunog-tunog na yung tiyan ko. Pag may naaamoy na masarap. Pero ito muna, good vibes pa rin po tayo mga kasambahay, ha? Isang appreciation post po ang ibinahagi ng netizen na si Angel de los Santos sa kanyang social media account upang pasalamatan po ang ginawang kabutihan ng isang miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau na nakilala sa pangalang Dexter Corpus. Ayon sa post, hindi na malaya ni Angel de los Santos na nahulog ang kanyang bag sa isang parking lot sa Maynila nang siya ay umalis para kumain. Kasama sa loob ng bag ang mga gadget, pati ang kanyang wallet na naglalaman ng perang pangbayad para sa tuition. Buti na lang. At makalipas ang halos 2 oras ay napansin niya na nawawala ang kanyang bag, pati ang wallet, kaya bumalik siya sa parking area upang ito ay hanapin. At nagkataon na napulot pala ang bag ng parking attendant at ito ay ibinalik sa kanya. Galing ha. Umani ng respeto at paghanga mula sa mga netizen ang pagiging honest ng lalaki. Pati si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ay nagpasalamat at nagsabi pa na dapat tularan ang naturang kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau. Yes! At maging ang Good Morning Kuya ay sumasaludo po sa pagiging isang tapat at huwarang empleyado ng lokal na pamahalaan ni Dexter Corpus. At ang kanyang ginawa ay talagang masasabi nating something good. Awesome! Uy, grabe yun ang pag-mission. Lalo na sa Maynila, talagang nandyan yung napakaraming mga schools. Isa lang talaga yan sa mga iiyakan ng estudyante kapag nawalan sila ng pambayad sa kanilang tuition. Kaya buti na lang, no, may mga ganitong klase ng mga tao pa rin talaga na may mabubuting kalooban, yung hindi aangkinin yung mga hindi naman sa kanya. Diba? Good job ka dyan, Kuya Dexter. Saka yung gawang mabuti, di ba, na tinake advantage, may ganun siyang opportunity. Kasi ako naalala ko before, nung mga banda high school, college, yung mga items. Hindi naman. Pero yung mga nawawalang items ko, hindi na nakakabalik sa akin. So pag nawala talaga, wala na. Talagang, hindi ko pa na-experience yung may nawala akong item na something, kasi bumalik sa akin. Kaya yung mga ganitong mga moments, napaka, kumbaga, grateful, no? Maging grateful and thankful tayo sa mga ganito. Sana dumating yung time na hindi maging super rare yung mga ganitong tao na dapat lagi na pag may nawawala sa atin, parang normal lang na nakakabalik kasi mas madami yung mga taong may mabubuting puso talaga. Tsaka siguro factor din doon na kung maayos yung kanilang pamumuhay, hindi na nila kakamkamin yung pera ng ibang tao or yung gamit ng ibang tao. Kaya Tsaka let's make it a habit. Di ba sabi natin kanina, kung yung pag-iipon pwedeng gawing habit, lalong-lalo na yung paggawa ng mabuti. If you make it a habit araw-araw, kasi di naman kailangan grand gesture agad eh. Kahit yung mga simpleng bagay, malaki na yung matutulong natin sa sarili natin, lalo na sa ibang tao. Like for example, yung simple lang na hindi pagtatapon ng kalat sa mga estero, hindi ka nakakapagdumi sa kapaligiran, gawang mabuti na yun. Ang dami. Kasi ito yung mga gantong opportunity na, kunyari nakita ka ng pera or bag na may lamang pera, hindi naman to lagi Hindi naman to lagi dumarating na opportunity sa atin, pero marami naman tayong option. Hindi naman kailangan maghanap pa tayo ng nawawalang bag para makagawa tayo ng mabuti.
Diba sabi nga sa Biblia, tapat sa kaunti, tapat sa marami. So kahit maliit na bagay, pwede natin pagtapatan na kahit sa kunyari, sa bahay natin, or kunyari work from home tayo, natrabaho tayo sa bahay, nagtatrabaho ka ng tapat. Yung iba kasi hindi tapat sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho. Oo. So pagtatapat, maraming options tayo kung paano, saan tayo pwede magtapat. No? Kahit sa maliit na paraan, no? Na parang sa pag-iipon nga, magiging habit na natin yun. Oh, tsaka yung sinabi mo, Joshua, na minsan ka lang magkakaroon ng chance na gumawa ng ganun kasi hindi naman talaga lagi makakakita ka ng ng bag na hindi mo pagmamayari tapos pwede mong maibalik. Kaya dapat dun sa minsang pagkakataon na yun, 'di ba? Minsan lang naman piliin mo na yung kabutihan, 'di ba? Wag mo nang isipin na ay minsan lang to, biyaya to. Baliktad lang na. Dun sa minsan na yun, dapat ang iisipin mo yung makagawa ka ng mabuti, hindi yung masama. Minsan na nga lang, masama pa yung ginawa mo, di ba? Tsaka hindi mo kailangan ng yun din na-realize ko, na hindi mo kailangan ng maraming pera para makatulong. Di ba nga sabi sa Bible, kahit yung simpleng makapagpainom ka ng nauuhaw, di ba, makapagpakain ka ng nagugutom, malaking bagay. Kaya yung mga list na pwede natin prayers gawin. mo. At kung sakali na, kasi di ba lagi natin sinasabi na hindi sa lahat ng pagkakataon meron tayong chance gumawa ng mabuti. Naalala ko sabi ni Kuya Daniel, yung paggawa ng mabuti, hindi yun hinihintay, hinahanap yun. Hanapin mo, meron kang chance na makatulong sa sa halimbawa, paglilinis ng barangay nyo. Aba, sumali ka, meron kang chance na makapagpakain, may nakita kang bata, meron kang baon na biskwit, ibigay mo na. Kasi yung chance na yun, di ba, minsan, hindi nga palagi siyang dumarating, pero kapag dumating sa'yo, meron ka ng golden ticket, di ba? Para sa langit. Umiscore tayo mga kasambahay, di ba? Yun ang magandang Dapat magkaroon credit tayo ng score. bangko. Kasi di ba, nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng kasalanan, at least man lang, di ba, bawi-bawi tayo. Para hindi puro credit na yung nangyayari. May naiipon tayong maganda. Yes, yun yung magandang mas ipunin kaysa sa salapi, no? Yung makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kasi di ba may mga napag-uusapan tayo pag mga about sa pera, yung mga investment, di ba? Kailangan mag-invest ka. Pero maganda rin na syempre dapat ang goal natin mag-invest tayo ng maglalast forever. Yun nga yung paggawa ng mabuti, na maging magandang image tayo na sa harap ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting mga paggawa na hindi natatapos or hindi natitigil. Kasi that's our way to serve God, di ba? Mindset. Mindset. Long term. Perfect. Ngayon naman, naaamoy na natin ang niluluto kasi ni Ira. Kumusta na ang ang ating almusal? Luto na ba? Yes, ito, kumukulo na ang ating miso soup. Ito, pakita natin, maganda kasi perfect na perfect sa maulang umaga, mainit na sabaw. Ngayon, meron na lang akong last 2 ingredients na ilalagay na hindi naman natin kailangan talaga lutuin kasi luto na rin naman na yan. Pwede mo na rin siyang kainin ganyan. So, ito yung ating seaweed and yung ating tofu. Yung ating Japanese tofu na dahan-dahan lang sana natin ilagay. Yan. Yan. Okay. So, konting-konting kulo na lang ulit para lang uminit lahat ng ingredients, mag-equalize yung temp. Alam nyo ba, mga kasangbahay, ang mahal-mahal ng isang bowl ng miso soup sa labas. Maabot siya ng nasa 100 pesos, 80 to 120 pesos. Ganito lang kaliit na bowl. So kung kaya nyo naman gumawa sa bahay, perfect na gawa na kayo. Yan. Pakuluin lang natin ng bonggang-bongga. Ito na ating mga kasama. Pasok na kayo, mga suki. Suki sa umaga. Ready na kami. Ready na ba kayo, te? Konting kulo na lang. Sakto, lamig ng panahon. Diba? Tebe yung sabaw. Yan talaga sabaw. Nagsabaw na talaga. Nakakamoy sa loob. Hindi ba, te? Yes. Anli ba yung sabaw? Anli naman. Anli sabaw naman pala. Mahilig ba kayo sa miso soup? Yeah. Okay naman. Ako Kasi parang yan yung lagi niluluto sa bahay. Paborito ko yan pag masarap. Parang lahat naman tayo. Tayo sabaw. Talagyan mo sa Kasi natin, malay mo naman, di ba? Tsaka masarap, wala pa namang niluluto si Ira, hindi natin nagustuhan. Hello, baka ito na yung Ito na yung simula. Yan, masarap. Konting kulo na lang
para lang talaga mainit na mainit sa sikmura yung ating Uy, ating sakto yan sabaw. sa mga bata na papasok sa lagyan ng school. Wala Lalo na yung mga bagong gising maaga-maaga, 6 a.m. sila pumapasok. Di ba? Iba wala pang laman yung chan. Kesa noodles, mas healthy option to. Di ba? Kasi yung noodles, marami lang alat, maraming MSG. Ito, mas healthy. Medyo sisipagan lang ng mga mommies natin gumising ng maaga, mamalengke, para makapag-prepare sila ng mga masustansyang pagkain din Tsaka para bili sa na kanilang sila mga ahead of kids. time ng miso paste na ito kasi di naman siya available talaga sa lahat ng market. Pero marami na rin naman Pero ito bang miso paste, Ira, matagal ba yan masira? Kasi fermented na rin naman siya, so hindi siya mabilis masira. Basta proper ang storage. Kailangan yung mismong lalagyan niya, naka-properly sealed siya after. Kasi kapag ka nadapuan siya, parang yung mga sausawa natin, pwede siyang pasukan ng mga molds, ganyan. O yan, ito na, kumukulo. So proper storage lang. Ayan, lagay na natin dito. Grabe, hindi, Yan, hindi miso tinipid. soup. Diba? Ang daming Sa iba toppings kasi, na tayo dyan. yung mga miso soup sa mga Japanese restaurant, doon masarap naman din talaga siya. Pero makikita mo, very limited lang yung seaweed, limited yung tofu. Atake nila ay minimalist. Ayan, minimalist. Tapos, pwede nyo pong lagyan mga kasangbahay ng spring onion or onion leek. Tapos, lagyan natin ng fried garlic para optional lang din to. Pero, itlog. Mekas na lang. ayan. So, ito na po ang ating miso soup. Excited na kami. Ayan. So, lagyan na natin ang ating mga kasama. Ito na yung sabaw. So ba yung una? Oh, sige. Sige. Sa'yo. Umaabuso. Pero chopstick ang gamit mo. Ito na yung sabaw ni Joshua. Ano, laging pinagsisilbihan. Uy, ito kahit ito lang kainin sa umaga, nakakabusog. Kasi mabigat sa tiyan yung tofu di ba? Totoo. Salamat po. Babe, gusto mo ba maglagay ng ano? Ito, ayan, lagyan mo Mga sa tin. garnish natin. Sarap Excited na ako mga niya. kasambay. Ano ba? Ayun yung gusto ko sa soup kapag may mga soup sa mga meals, mas parang napaparami yung kain. Next order. Kapag may mga soup. Di ba kaya Pampagana siya sa'yo. Pampagana. Ano bang masarap na ulam na kapartner ng miso soup? Ito. Ano ba mga pwede? Tempura. Sorry na, hindi ako nakapag-prepare Okay lang. Pwede naman siya, no? Kasi Pwede rin, gyoza. Mga, basta yan, tama, mga gyoza. Kamusta, Tini? Anong? Taste test. Ayun, taste test. Kaya nga ikaw yung nauna eh. Mainit-init Hintayin ko pa. kayo mamaya, mali pala yung sasabihin ko. Alam niyo naman ako, kain lang ako ng kain eh. Hindi yung niya, review niya, laging masarap Ito na lang si Josh. Kaya for sure, Josh na lang masarap daw. yan. Lahat talaga, Tikman mo na at dahil nauna ka, mainit. Oh, yan. Sino mauna sa inyo? Nauna si Tini. Perfect imnida. Okay po. Oh, kamusta? Kamusta ang ano natin? Is it Alat ba? flavorful? Wala namang asin yan masyado. Ang sarap, mga kasambay. Masarap? Init eh. Yummy. Actually, Napaso. Ang sarap, lalo na yung, yung seaweeds. Ang sakit. Kasi kasambay, alam ko lang talaga na word pag kumakain masarap, hindi masarap. Ganun lang. Sarap. yung kapatid ko, ito yung nire-recommend ko sa kanya na breakfast kasi minsan, nag-instant food lang talaga siya. Sabi ko, gumawa na tayo sa gabi, tapos, kung pwede naman to sa morning, iinitin mo na lang. Actually, pwede ka nga mag-freeze nito eh. Yun nga lang, ma-freeze talaga yung tokwa mo, pero okay na rin, at least Matagal lang ready-made. iinit. Pero pwede na mga 10 minutes ka 10 minutes. Actually, ito, nagtagal lang talaga kasi hindi mainit yung tubig na nilagay ko. Pero, pagka sinama-sama mo na lahat ng ingredients, kahit 2 minutes lang mo ipakulo yung miso paste, pwede na, basta malusaw siya. Yung tokwa ba na ginagamit dito, iba dun sa ginagamit din natin, yung nabibili natin sa market talaga na Ito, tokwa. soft na tofu. Kaya very fragile. So, Pag kapag hinanap nila to sa market, anong hahanapin nila? Anong tawag? Soft tofu. Soft tofu. Actually, nakakatuwa nga ngayon kasi ang dami sa mga groceries, sa supermarket, ang dami na mga incorporated na Korean and Japanese na mga ingredients. Kasi nga, siguro dahil Asian cuisine din. Tapos, iyon, ito, readily available siya sa mga supermarkets na nabibilhan ko. Parang hindi siya kagad mahirap hanapin. bagay din kaya yung normal na tofu na meron tayo, yung Siguro, ginagamit pwede natin, naman. okay din naman siya. Pero ito ang perfect eh, kasi parang siyang gelatin. Napaka-jiggly niya, di ba? Oo, parang sinisip-sip mo lang, okay na siya. Kung hindi pwedeng makasang bahay, pwede rin. Pwede yung tokwa.
Uy, Parehas kumibo naman ang naman benefit. kayo, di na kayo kumibo Hindi, dyan. inaano lang namin, pinagbibigyan lang namin ganyan. Hindi, naisip ko nga kasi ito, yung iba't ibang miso kasi na available, di ba? Kasi baka ibang mga kasama natin yung Pinoy miso. Yung Pinoy miso. Pwede kaya yun? Siguro, kasi nung dati ginamit ko sa sinigang, medyo magkalasa. Yun nga lang, parang medyo nakakasamid ng konti, magalas yun sa atin. Medyo grainy yung miso natin. Pero kung wala naman po kayong pambili nung miso paste na Japanese, edi yung miso na lang natin. Healthy pa. Oo. Sarap. Yan. So, ito na. Wait lang, nandiyan ako nag-enjoy mga kasambahay. May babatiin pa pala ako. Mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and TESDA NC2 options. A big thank you po kay Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results! Bisusup tayo dyan, mga kasambahay. Yes. Okay. Ako naman, babati muna ako sa aking mommy, sa aking daddy, at kayo na at sa mga tumawag sa akin talaga ng Miss Peche. Ayan. Good morning sa inyo. And thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. Yes, and we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. May nag-a-assist sa akin sa tabi ko ha. Ang sito masyado, Brucey ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!